Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Ian Ninya Asagura, ang iyong guro sa Filipino para sa ikaw mong baitang. Ako po ay mula sa Himuog City Comprehensive National High School. Ang gagamitin ko pong Banghay Aralin ay batay sa 7E's. Gaya ng nakasanayan, sinisimulan ko po ito sa panalangin, kasunod ng pagbibigay ng kasunduan na nakabatay naman sa behaviorist theory. Ang pagbibigay ng panuntunan at kasunduan ay naayon sa behaviorist theory o teoryang behaviorismo na naglalayong pagtuunan ng pag-aaral ng observable na kilos ng mga mag-aaral. Halimbawa ng mga panuntunan ay hand signals. Para naman po sa pagganyak, nagbigay ako ng isang malalim na katanungan para sa mga mag-aaral. Ang bahaging ito ay naayon sa Cognitive Affective Theory with Media, kung saan naglalayong bigyan diin ang papel ng damdamin at kognisyon sa proseso ng pag-aaral, na nagbibigay halaga sa koneksyon ng kaisipan at damdamin sa konteksto ng paggamit ng teknolohiya o media. So dito ay pinarinig ko ang kantang Anak ni Freddie Aguilar. Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay. Pagkatapos ay pabibigyang hiduha sa mga mag-aaral ang naisipahiwatig ng kanta. Kasunod ay ang presentasyon ng paksang aralin. At paglalahad ng mga layunin. Sinundan naman ito ng talasalitaan. Kasunod ay ang pagtalakay sa paksang aralin na dokumentaryong pampelikula. At pagpapanood sa pelikulang Hong Kong. Anak. Isa ito sa mga lugar na dinaragtaan ng mga Pilipino. Kasi naman, kahit saan mo tignan, talagang mas malaki ang kikitain mo dito kaysa doon sa atin. Mabuti na lang, uuwi na ako. Matagal. Ito ay naaayon sa Cognitive Theory of Multimedia Learning. Ang bahaging ito ay naaayon sa Cognitive Theory of Multimedia Learning kung saan ang paggamit ng video sa pagtuturo ay maaaring makatulong sa mas mabilis sa pag-unawa at pagtaglay ng impormasyon ng mga mag-aaral. Kasunod ay ang pagbubuod ng pelikula. Ano? Lalayas ka na naman? Ha? Sige, lumayas ka. Sa bahagi naman ng talakayan ay gumamit ako ng gamification sa paraang tayo-upo para mas maging interaktibo ang klase. Ang mga katanungan ay naayon sa higher order thinking skills na nakabase na rin sa situated learning theory, kung saan binubuo ang kasanayan at kakayahang magamit ang natutunan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay sa aralin. Halimbawa ng katanungan, saan humantong ang paglabag na ginawa ni Carla sa mga tagubilin ng kanyang ina? Sa iyong palagay, bakit nagpakita ng pagrerebelde si Carla sa pelikula?
Naglagay ako ng karagdagang kaalaman kung paano nakaapekto ang droga sa katawan ng isang tao. At isa pang karagdagang kaalaman kung gaano nakarami ang OFW mula sa ating bansa. Kasunod na bahagi ng aralin ay ang pangkatang gawain. I-exhibit ang pinakamadulang bahagi ng pelikula sa pamamagitan ng pantumina, sabayang pagbigas at dulang panradyo. Nagkaroon din ng Oreo process o paglalahad ng kanilang mga opinyon, reaksyon, eksperyensya tungkol sa aralin. Ito ay nakabatay naman sa social-cultural theory na naglalayong ipakita kung paano ang tao ay isang aktibong bahagi ng kanyang kultura at kung paano ang kanyang kapaligiran ay nagbubukas sa mga pagkakataon para sa pagunlad. Pagkatapos ng pagsusulit, nagbigay ang guro ng taktang aralin na ipapasa ng mga mag-aaral sa Google Form link. Paglalahad uli ng mga layunin, at sa pagtamo ng lahat ng mga layunin ay dito na nagtatapos ang aralin. Refleksyon sa pagpapakitang turo. Ang pagtuturo sa klase ay isang makabuluhang gawain na nagdadala ng maraming responsibilidad at pagpaplano. Napagtanto kong dapat paglaan ng sapat na oras upang pag-aralan at gamitin ang mga material at siguraduhing maayos ang plano para sa aralin. Sa aking karanasan din sa pagtuturo, natutunan kong ang pagiging guro ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral at pagunlad. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw, pagiging bukas sa feedback, at ang pag-ayon sa mga gawain sa mga teorya ng pagkatuto at pagtuturo at patuloy na pagbabago para sa ikabubuti ng mga mag-aral ay mga bagay na patuloy kong pinag-iisip at isinusulong sa aking pagtuturo. Yun lamang po at paalam!